So, good morning everyone. Good morning, ma'am. I am Marybeth L. Bulan. So, I here to present or to discuss my report about international marketing. So, ang international marketing, it is the marketing is finding out what customers across nationals, boundaries want and identifying these ones better than competitors. So, marketing also is concerned with formulating objectives and strategies, the adoption of the right marketing mix and engagement in marketing research. So, ang international marketing is maanisadya ang way nga ang product sa diri sa Philippines is baligya ang adto sa lain nga nasod. And then kung gusto ka mabaligya sa laing nasod, so kinahanglan nimo nga sabton unsa ilang ganahan, unsa ilang estilo, o kung saon nimo papakita nga nindot imo product para nila. So mao na ang trabaho sa international marketing. So kung naa kay product, so ang Philippines is naay product diri sa Philippines, so kung baligya na and then i-promote na dito sa laing nasod, mao na gitawag nga international marketing. So international marketing involves goods and services across national borders. So ang pagpamaligya sa mga product ug services sa laing nasod, dili lang kini kutob sa ilang kaugalingong nasod, kundi labot na ang tibuok kalibutan. So naay tulo ka dimension ang international marketing. First is international marketing dimension, marketing across national borders. So ang international marketing dimension is mao na siya ang pagbaligya sa imong product ngadto sa laing nasod. So nagpasabot nga ang usa ka negosyo is mabaligya sa product or services gikan sa ilang nasod paingon sa laing nasod. Pananglitan, ang usa ka negosyante sa Pilipinas mabaligya og dried mangoes ngadto sa Japan. So mao nag-ingon nga international dimension. So ikaduha is foreign marketing dimension. So, marketing within foreign countries. So, ang foreign marketing dimension is mao na siya ang nagpasabot nga ang negosyo nag-coordinate sa marketing sa daghang nasod. Pero kanang sa ilang nasod is naa na sila dito mismo nagtukod silang product sa ilang company. So, dito na sila mismo magbaligya sa ilang mga product. And then example is ang Jollibee. Ang Jollibee na nasa United States, so dito na sila mismo magbaligya og pagkaon para sa mga tao nga tuwa ngadto. Kumbaga dito naman ang ilang branch sa United States, so dito na pod nila i-promote o i-sell ang ilang product sa mga tao nga tuwa ngadto nagpuyo sa United States. Ikatulo is multinational marketing dimension, coordinating and integrating marketing in diverse foreign environment. So ang multinational marketing dimension is nagpasabot nga ang negosyo nag-coordinate sa marketing sa daghang nasod nga lalahi og mga batasan, gusto. So pananglitan, ang Coca-Cola is naglahi-lahi og pamaagi sa ilang pag-advertise sa Japan, USA ug Pilipinas. Depende sa unsay gusto sa mga tao didto. Pero ilang giusa ang ilang pagplano or pagbaligya. Kumbaga ang kanang USA, Japan, Philippines, same sila og product nga ilang ibaligya, which is ang Coca-Cola. Pero kanang it depends na nila kung saan nila pag-advertise, pag-promote sa ilang product para ang mga tao is mapalit silang product. Pero same na sila og product. So, why firm engage in international marketing? So, nganong mo-apel ang
ang usa ka company sa international marketing. So, nganong mo engage ang company sa international marketing tungod kay naay duha ka reason. So, ang una is to meet competition. So, una is to meet competition, which is ang mga negosyo or negosyante is gusto makipagkompetensya sa uban. So, mauna nga mogamit sila og mga pamaraan or paagi nga ang ilang product is mahalan gihapon maski naa sila mga kakompetensya. So, ang ilang buhaton is ilang obsan ang ilang presyo sa ilang product para nga naaghapoy mo palit sa ilang product. So, pananglitan is kung ang usa ka product is barato pero nindot og kalidad, so daghan gyapon ang mapalit silang product bisan og naa sila kakompetensya sa ilang product. So, ikaduha is finding market opportunity. So, ang finding market opportunity is mao na siya ang international marketing nga naghatag og higayon nga ibaligya ang product or services sa laing nasod. So, example is ang usa ka company sa Pilipinas nga nagbuhat og herbal soap. So, makapangitag mga customer sa Singapore o USA nga interested sa natural nga product. So, ang kanang finding market opportunity is nakatabang kini nga makabot ang mga tao sa lain-laing nasod nga nagkinahanglan sa product. So, naghatag sa usab kini og daghang opsyon o kalihukan sa marketing team sa company kay dili lang sila limitado sa ilang mga product. Which is kanang ang finding market opportunity is example ani is ang usa ka kumpanya sa Pilipinas nga nagbuhat og herbal soap. So, mangita og mga customer sa Singapore, USA nga interested sa ilang mga product. So, sa way ana so makakuha sa sila mga opportunities sa ilang pagpamaligi ang ato sa laing nasod. Ways of entering foreign market. A firm enter the foreign market through of a trade generation. So, ang usa ka negosyo is mo-enter sa market sa laing nasod, which is ang foreign market. So, ang foreign market is kung ang usa ka negosyante is mo-enter sa market dito sa laing nasod. Mao ni gitawag nga foreign market. So, naitulo ka pamaagi para mo enter og foreign markets dito sa laing nasod. So, first is exporting. So, ang exporting is mao ni ang pagbaligya sa product gikan sa atong nasod paingon sa ubang nasod. So, kini ang pinakasayon o pinakabarato nga pamaagi sa pagsulod sa langyaw sa merkado kay kanang kung mo-enter ka dito so dili naman need nga magtukod kag branch dito or imong office o kanang imong tindahan sa gawas sa nasod, which is ang imong product ra ang imong ibaligya nga to sa laing nasod. So, ang exporting is naay duha ka ways to export, which is ang direct exporting and the indirect exporting. So, ang direct exporting is mansadya ang kanang direct nga ibaligya sa mga customers o bang nasod ang ilang product. Pananglitan is ang usa ka company sa Davao is mobaligya og dried mangoes diretso sa usa ka grocery sa Japan. Kumbaga, ang product diri sa Japan sa Philippines is direct nga baligya sa laing nasod dito sa Japan. And then ang indirect exporting is the company uses middlemen to help sell products abroad. So, dili direct nga pag-export sa product. So, ang company is mogamit
og mga tighatod o middlemen sama sa export agent o distributor. So aron sila ang mobaligya sa ubang nasod. Example is ang kumpanya sa Philippines mihatag sa ilang product sa usa ka export agency ug ang agency na ang mobaligya sa ilang product ngadto sa Amerika. Kumbaga ang ilang product is dili direct nga maabot sa laing nasod nga ilang gustong bagian, kundi naapay laing tao nga mao'y maghatod sa ilang product ngadto sa laing tao nga mopalit sa ilang product. So naay types of middlemen or ang tighatod sa product. So first is, so guys, ang types ang middleman is mao ni ang mga tao or ang company nga motabang sa pagbaligya sa product sa ubang nasod. So sila ang magkuan sa mga, or sila ang makipag-connect sa mga negosyante or sa customer nga tuwa sila nasod. Kumbaga sila ang way para ang product, ang usa ka product is mabaligya ngadto sa laing nasod nga gusto baligyaan sa tag-iya sa product. So ang first is export merchant. Buys the product and sells it is in another country. So export merchant is mao na siya ang kuan. Ang export merchant is mopalit ni siya sa product sa Philippines and then sila na pod maoy mobaligya ngadto sa laing lugar. Kumbaga iniguman nila palitan ang product is maingon nga sila na ang tag-iyaan ng product. So ang export merchant na ang mangitagwi kung usaon nila pagbaligya ang ilang product ngadto sa laing nasod. And then ang export agent help sell the product and also offer services like shipping, insurance, and getting international payment. So ang export agent is dili na sila mopalit sa product, kundi mao na sila ang mutabang aron ang usa ka product is mabaligya ngadto sa gawas. Kumbaga sila mo tabang and then sila pod may mag-process sa mga services like shipping, insurance, and getting international payment. So kung ang product sa Philippines is ang taga-export agent ang mobaligya. So ang taga-export agent is sila na ang mo deliver sa mga product and then kuan sa mga services like mga shipping, insurance, or mga documents, and then sila na pod mismo ang mo claim sa payment sa laing nasod and then ila pod ihatag ngadto sa tag-iya sa mao nga product. Unya joint venturing mao na sa ang ikaduha nga types aron nga mo-enter sa foreign market sa laing nasod. So ikaduha ni types is joint venturing. So ang kanang joint venturing means partnership between a local domestic company and foreign company government. So ang joint venturing is partnership within sa local and din sa foreign company. So ang local nga negosyante o ang foreign company nga tuwa nga sa gawas is mag-partnership sila to do business together in a foreign market. It helps both sides share resource, knowledge, and risk. Nabangay po sila sa mga knowledge and din sa mga risk. So, ang joint venturing is na ay types of joint ventures. First is ang licensing. So guys, ang licensing is the foreign partner gets access to the local company technology brand or management skills in exchange for a free royalty. So, ang licensing is na siya kanang mura na sila imong gipuhuwa mang imong brand or imong idea sa laing company nga tuwa sa laing nasod.
Pero bayaran kanila kada gamit nila niini. So wala ka nagtukod og negosyo didto, pero naki-income tungod kay pinaagi sa ilang paggamit sa imong product or sa imong brand sa imong product, and din sa technology or ang names imong product nga ang names imong product and din ang brands imong product ilang gigamit is ilan ang bayran. Mura mag ang kuan sa Philippines is ilang mitugot sila nga gamiton sa taga Japan ang ilang brand. Example is ang brand sa taga Philippines si Jollibee. So may tugot sila ang brand sa Jollibee o ang ilang idea kung saon paghimo ang product is ilang gitugot ang Japan na gamiton pod ang ilang brand and din ang ilang idea kung saon nila pagbaligya ang ilang product o licensing. Ikaduha is contract manufacturing. A local company makes product for a foreign company. The foreign company handles the marketing. So, ang contract manufacturing is mao na sadya ang kanang local nga company nga mao ang maghimo sa product para sa company nga tuwa sa gawas sa nasod. So, ang marketing or ang pagbaligya is gihandle sa foreign company. So, example ani is ang taga Pilipinas ang maghimo sa product, pero ang taga ubang nasod ang mobaligya. Kumbaga, ang taga Pilipinas ra is mao ang nag-produce sa mga product ngadto sa laing nasod, and din ang tuwa sa laing nasod is sila na ang mo handle sa product, and then sila na pod ang magbaligya sa maong product. So, ikatulo is management contracting. So, ang management contracting is mao na sadya ang kanang mag-manage sa usa ka company sulod sa laing nasod or motabang sa pagdumala, pero kanang dili sila mao'y tag-iya ana nga company. Kumbaga is motabang lang sila sa pagpadagan sa negosyo, pero dili sila ang tag-iya. So, example ani is usa ka international hotel brand sama sa Marriott. So, mutabang og manage sa usa ka hotel sa Bohol. Pero ang tag-iya sa hotel is ang lokal nga negosyante. So, ang foreign brand ang muhatag sa mga services o mga system, pero dili sila ang tag-iya. Kumbaga, igo ra sila naghandle ana nga brand, ana nga company, pero dili sila man tag-iya. Igo lang nila i-manage ang kompanya or ang product. So, management kapat is joint ownership. So, ang joint ownership is a foreign and local company share ownership for business. They both help in producing and marketing the product. So, ang joint ownership is mansadya ang company sa laing nasod ug ang lokal nga company is magtinabangay ug nagkabahin sa tag-iya sa negosyo. Pareho sila mutabang sa paghimo og pagpamaligya sa product. So, kanang kuan murag duha ka company, usa sa lokal ug usa gikan sa gawas. Murag ang taga-lokal nga negosyante ug ang foreign company is mag-both sila, mag-partnership sila to produce the product and to sell the product also. So, pananglitan is ang Japan is makig-partner sa usa ka company sa Pilipinas para maghimo og sakyanan nga ibaligya diri og sa ubang nasod. Kumbaga mag-partnership sila to do the product and how the product process, and they both sell the product in the other country. So, direct investment abroad. So, direct investment abroad is when a company builds its own factory and hires workers in another country. This allows the company to fully control how each product are made and sold. So, big control the product and marketing, big investment in building, equipment, and employees. Most risk and less flexible way to enter a foreign market. Hard to fall out of the business doesn't succeed.
So ang direct invest abroad is usan siya kawi nga ang company mismo is magtukod or maghimo og pabrika sa laing nasod. And then mo hire og mga employee dito na mismo. So, sa ingon ani nga pamaagi or sawi, ang company is makakontrol jud sa tanan. So, gikan sa paghimo hantod sa pagbaligya sa product. So, kung ang usa ka company is gusto nga sila mismo ang magpadagan sa ilang negosyo or sa ilang company sa laing nasod, so syempre, maghimo jud sila og pabrika, magpalit og mga makina, mukuha og mga employee sa mao nga lugar nga ilang kuanan sa ilang company. So, sila ay magbuot unsaon paghimo sa product og unsaon nila pagbaligya. Pero, dakong gasto ni nga pamaagi og peligro sab kay kung mapalpak ang negosyo, lisod na kayo biyaan tungod kay dako na ang na-invest sa mao nga product or sa negosyo. So, example ani is, ang usa ka company sa Amerika, pananglitan is Apple, magtukod og pabrika sa India. Aron dito na nila buhaton ang ilang mga product ug ibaligya dayon sa Indian customers. Sa ingon nani is kontrolado nila ang production ug pagpamaligya, pero dako pud kayo ang ilang risk o gasto. So, mao na ang direct invest abroad. So, identifying opportunities, investment, and international market. So, sa dili pa mo-enter og company sa market sa laing nasod, so kinahanglan una nila susihon kung aduna ba mga tsansa or aduna ba chance nga ang ilang ihimo nga company sa laing nasod is mag-successful or malamposon. So, ang ilang product nito is mao ni ang mga wi. So, mao ni ang wi nga ilang buhaton aron nga ilang mahibaw-an kung ang ilang pagtukod ngadto sa laing nasod o company sa product is mag-successful ba. So, ang first is evaluate current product. So, ang evaluate current product is kanang ilas ang tan-awon kung unsay maayo nga buhat sa ilang product o kung unsa ang panginahanglanon nga ilang kinahanglanon. Example is, kung nagbaligya ka og organic soap nga maayo sa sensitive skin, so mao ka na ang imong kusog nga pagtubag sa problema sa mga tao nga dali rasyonan sa mga regular nga sabon. Kumbaga, imo sang tan-awon kung ang imong product is already na ba and then kanang satisfy na ba ang mga customers nga mapalitan ang product. And then, ikaduha is find new markets. So, find new markets is kanang tinawon sa kung asa pa nga nasod o lugar ang adunay parehas nga panginahanglanon ng imong product. So, tanawon sa nimo kung sa laing nasod is kanang ang ilang needs is same sa product nga imong gibaligya. So, naa kay possibility nga dito niyo maibaligya pod ang imong product. So, example is, nakita nimo nga daghan sab di ay og tao sa Thailand nga naay sensitive skin. So, imong product is mao ni makasulbad pod sa ilang problema. So, usa po dito is pwede nimo ibaligya imong product kay imo man na evaluate nga needs pod nila ang imong product. So, 3 is adapt promotion. Adjust your marketing to match the local culture and customer preferences. So, imong usbon ang pamaagi sa pagpamaligya based sa culture o gusto sa mga tao nga tuwa sa laing nasod. So, example is, sa Pilipinas, di ba, ang win nila pag-promote is ang TV ads. Pero sa Japan is mas effective ang social media. So,
imong i-adjust ang pamaagi sa pag-promote depende sa ilang style or it depends sa ilang gusto kung unsaon para ang imong product is ma-promote. And then ika-upat is adapt product. Adapt product makes changes to the product if needed to better meet local demands. So, kung kinahanglan is usbon gamay ang product aron muhaom sa panginahanglanon sa nasod nga imong sudlan sa imong product o sa imong company. So, pananglitan is imong sabot sa Pilipinas sumot og sampagita. Pero sa Korea is mas ganahan sila og green tea, scent, usba ang humot para muhaom sa ilang paganahan. So, ang imong sabon sa Philippines, di ba, sampagita man. And then, imong sadyang i-change to green tea scent aron nga mo fit or mohaom sa ganahan sa mga tao nga tuwa na puyo sa Korea. 5 is develop new products or policies. If necessary, create products or modify price and promotion strategies to better fit the market. So, develop new product or policies which is kung dili nagyud ang ngayan ang existing product, pwede ka maghimo og bag-o or usbon nimo ang presyo sa kanang pagbaligya. So, kung ang imo sabon is mahal ra para sa market sa Vietnam, so pwede nimo usbon nga mas barato nga version ang imong i-offer sa mga taga Vietnam. So, factors to consider in entering foreign markets. When entering foreign markets, certain environment variables must be recognized and finalized. These are done to determine the amount of risk involved in undertaking international marketing. So, sa dili pa magsugod og negosyo sa ubang nasod, so ang company is kinahanglan nga magbantay or magkuan sa mga environment kung kini nga butang is makatabang aron masayran kung doon na ba mga risk sa pagsulod or pag-enter sa international marketing sa laing nasod. And then ang first nga kuan-ana niya is political legal variables. So, ang political legal variables is kung ano sadya about na sadya sa mga government, nga mga politika. So, ang matag nasod is lalahi jud og kahimtang sa politika. Kung ang usa ka government is dili stable or sige o gubot, so posible kini nga mahimong hulga sa imong negosyo nga imong i-enter sa foreign markets. Panangitan, kung ang usa ka kumpanya sa Pilipinas is gusto mo enter sa merkado sa Myanmar, apan kanang sige o gira gubot ang ilang lugar, so nadyoy posibilidad nga malugi or mabankrupt ang imong negosyo tungod kay peligro ang ilang seguridad or ang ilang security. And then ikaduha is economic variables. So economic variables is sa pag-enter sa market sa laing nasod, ang company is kinahanglan nga ilang tan-awon ang kahimtang sa economy sa maong nga lugar. Labi na gyud ang mga purchasing power or capacity sa mga tao nga mopalit sa imong product. So, purchasing power is mao na siya ang kanang kung kusog ba mahalin ang imong product. So, lahi ang income sa matag nasod. So, ang uban is mubuog kita, ang uban is dako og sweldo. So kung gamay ra ang kita sa kadaghanan sa tao, so lisod de baligya didto ang imong mga and then kanang pananglitan is kanang sa mga third world countries sama sa mga Ethiopia o Nepal, sumubo ang kita sa mga tao nga dili sila makapalit og mahal nga product. So, lisod ibaligya ang branded or luxury items. Pero kung sa mga Japan, sa laing nasod, sa US, sa Japan o sa Australia,
dako ang income sa mga tao nga napuyo dito. So mas daghan ang posibilidad nga mapalit nila ang imong product bisan og kini is kanang mahal. So ikatulo is cultural variables. So cultural variables is mao na sadya ang every nasod is naay kagalingong culture. So kini is maka impluwensya sa sa pagpamaligya sa imong product, and din ang company is kinahanglan nga makipag-angay or makipag-coordinate sa lugar nga imo sang tan-awon kung ang imo is makangay ba kasi ng culture sa lugar para inig maligya ka dito sa imong product is malampuson kini. So cultural differences is mauni asidya ang kanang cultural differences is di ba sa laing nasod is kanang personal nga relasyon ang basihan sa negosyo. So sa Philippines mas comfortable kay ang tao. So panilitan aning cultural variables is kung ang usa ka Amerikanong negosyante is mo enter sa Pilipinas o kanang direct lang sa pagpamaligya sa iyang product nga kanang wala sa ka partner, walay iyang connection diri sa Philippines, so lisod jud mo enter sa merkado kay mas ganahan ng mga Pilipino nga mosalig sa mga kaila or kailan na nila. So mas nice man jud og kung magbaligya ang taga Philippines sa Japan, so mas nice jud nga naa kay kaila dito. So defining attractive the foreign market. So when consider entering a foreign market, it is important to define its attractiveness by following two steps process. So kini nga process is napasabot nga need mo nga mag-investigate kung nindot ba magsudlan ang market sa laing nasod. So pinaagi sa pagbantay sa balance sa demand o risk go. So before ka mag-enter og market sa laing nasod is imo sang kuanon kung demand ba, imo sang i-balance ang demand o ang risk. So sa evaluate risk potential is naay duha ka factors, which is ang demand and ang risk. So ang demand is how much the product or services the market will likely buy at a specific price. So ang demand is mao na sadya ang mga panginahanglanon sa mga tao or ang ilang needs. So tan-awon kung daghan ba ang interest nga mopalit sa product or services sa maong nasod nga imong interan sa imong product or ang imong sudlan sa imong mga product. So ang demand is mao ni ang basihan kung maka-income ba ang imong negosyo or dili. Example, is a company looking to expand in a developing country must consider if people will buy their product nga demand, and then while also considering the political and economical risks of operating in the country. So risk is imo sang tan-awon kung unsa ang mga delikado nga possible mahitabo sama sa mga government, kalit nga pagmahal sa price o krisis sa economy nga pwede pod makaapekto sa imong negosyo nga imong itukod sa laing nasod. So pananglitan is example ni sa demand ha. Pananglitan is ang usa ka company sa Philippines is gusto nga mo invest or mo kuan sa negosyo sa Africa. So tatawon sa nila kung aduna ba daghang tao nga interest sa ilang product
nga demand or ang kinahanglanon sa mga tao. Pero dapat pud ni natan-awon kung kanang okay ra ba ang kanang politika o kanang lig-on ba ang ilang ekonomiya or dili ba risgo. So ang example sa risk is kung dako ang demand pero dako sab ang risgo, so kinahanglan nga timbang-timbangon og ayo. So kay bisan pa og daghang mopalit kung dali ra ma-bankrupt ang imong negosyo tungod kay gubot ang kanang lugar is basin malugi ra gahapon ka. So dili gahapon ka sure nga sorry guys, kay obo man gud ko sa sakit hang tutunlan. So mao to. And then ang ikaduha is evaluate the product, evaluation of firm market synergy. So, ang evaluation of fair market synergy is nagpasabot nga tan-awon sa kung kanang haom ba ang market sa laing nasod og ang ilang kahimtang sa company is kinanglan nga ang company is andam og kaya ang pagsulod sa merkado. So og makatabang sa pagbag-ong market sa tibok operations sa company. So imo sang tan-awon before ka mo enter og market sa laing nasod kung ang pag-process ba is kanang kaya nimo, kaya sa imong budget ang pag-process sa mga documents. So ang first ana is ang entry requirements. So ang entry requirements is napasabot ni nga kanang kinahanglan nga makasulod ang usa ka company sa market sa laing nasod, apil ani ang mga document, mga buhis ug balaod nga dapat sundon. So kung mo-enter ka sa laing nasod is imo sang tan-awon ang entry requirements kung kaya ba nimo ang documents, ang mga taxes, andin ang mga policies nga tuangat to sa lugar nga imo gusto nga imo kuanan sa imong mga product. So tan-awon kung kaya ba sa imong company ang pag-enter sa laing nasod bisa imong kwarta, imong experience ug sa mga resources pod. So kung taas kayo ang mga kinahanglanon, so lisod para sa kanang gagmay ra nga mga company nga mo enter og market sa laing nasod. Halimbawa is, kung ang usa ka gamay nga negosyo sa Philippines is gusto mo sulod sa Germany, pero kinahanglan og dako ang puhunan og daghang legal nga papilis, so basin dili nila kaya. Pero kung sa Vietnam lang nga mas sayon og kanang barato ra ang pag-process, so naay posibilidad nga masulod ang ilang merkado. So, ikaduha is synergy between domestic and international operation. So, ang synergy is nagpasabot nga kanang need og magtinabangay ang local o foreign operation sa company para mas lig-on og mas effective ang imong negosyo. So, tan-awon sa kung kanang makatabang ba ang international market sa lokal nga negosyo. So kung magamit po ang mga kusog nga lokal para malambo ang international market. So halimbawa ani is kung ang usa ka kumpanya sa Pilipinas kusog og delivery system unya mosulod sila sa Thailand nga same pod ang delivery system, so dali ra nila ikonik ang ilang services sa duha ka nasod. So makakuha sila ginansya and then tinabangay po sila sa ilang local o international nga operation.
So, steps in analyzing international markets. So, successfully enter and compete in international markets, follow these steps. So, para nga successful ang imong pag-enter and pagkipag-compete sa international market, so needs ka nga mo-follow ani nga steps. So, first step is environmental analysis. So, environmental analysis is mao ni ang first step nga sa pag-enter sa market sa laing nasod. So, imong tan-awon sa marketer ang kahimtang sa politika, ekonomiya o ang mga environment sa nasod nga gusto nimo sudlan sa imong negosyo. So, ang market is mo investigate sa usa ka nasod nga ilang gustong sudlan. So, tan-awon nila kung naabay gubot sa politika, lig-on ba ang economy, o kung unsa ang mga batasan sa mga tawo nga tuwa ngadto, or unsa ang sa mga tawo nga mopalit sa ilang product. So, example ani is example sa environment analysis is ang usa ka company sa Pilipinas gusto mo enter sa market sa Venezuela. Pero pag-check nila is unstable ang government, taas ang inflation, o lisod ang pagkuha og permit. So, tungod sa ilang environmental analysis, so nakuhukom sila nga mas maayo pa sa Vietnam sila mo enter kay mas kalma ang government og supportive ang mga negosyante. So, ikaduha is market potential analysis. So, market potential analysis, the marketer analyze key factors about the market such as market size. So, market potential analysis is mao ni ang process nga gitan-aw sa marketer nga posibilidad nga molambo ang ilang product sa laing nasod. So, ilang gitan-aw ang mga importante nga butang aron nasabtan kung daghan ba ang posibleng mamalitay o kaya ba sa market ang product. So, una is market size. Ilang tan-awon kung pila ka tawo ang ganahan nga mopalit sa ilang product. Ikaduha is number of users. So, ilang tan-awon kung pila ka tawo ang mogamit anang product or pila ka tawo ang ganahan nga mopalit ang product. Ikaduha is frequency of purchases. So, ilang tan-awon kung kana nga product is halinon ba, permi ba paliton, or dili. So, market growth rate. So, kadakon ba ang demand is mudako ba every year, or ang demand is muubos na noon every year? Ila po na tanawon. So, pricing practices. So, ilang tanawon po kung tagpila kasagaran ang baligya sa mga product dito. So, ila sang surbihon ang mga product dito kung tagpila ba jud ang ilang pagbaligya. Aron nanon sila iwi kung pila ang product nga ilang ibaligya. So, nature of competition. So, ilang tan-awon pod kung daghan ba o kakompetensya ang ilang negosyo if mo enter sila ang nasod. Kung daghan ba sila kakompetensya sa ilang product. It's important because it helps assess whether there's enough demand and a variable market for the product. So, ikatulo is future company analysis. So, ang future company analysis is kanang the marketer predicts the market share the company can gain both initially and in the future. So, kini nga steps is
nagkuan na sila sa pag-predict kung pila ka porsyento sa merkado ang makuha sa company karon og sa umaabot. And then, importante pod ang future company sales analysis tungod kay aron nga mahibaw-an sa company sa tinuod nga target silang halin. O kanang makaplano sila og insakto kung unsa ang ilang gustong makabuot sa ilang sales or sa ilang sales goals. Halimbawa nis, ang usa ka company nga mobaligya og tsanila sa Malaysia, nagtuo nga sa unang tuig is makakuha sila og 5% nga bahin sa marketing. Unya, sunod tuig is makaabot na sila og 10% base sa ilang analysis sa market demand. Ikapat is prospective profitability analysis. So, ang prospective profitability analysis is ilang tanawon ang sa company kung kanang makagin ba sila ginansya sulod sa ilang market or ilang ikumpara nila ang ilang gasto ug ang mga mabalik nga ilang kita. Kung pila ilang gasto, pila ilang kita nga na. So, example anang prospective profitability analysis is kung ang gasto pag-enter sa market sa Japan is 1 million. Pero makaginansya sila og 3 million sulod sa duha ka tuig. So, dako ang posibilidad nga mosulod sila kay klaro ang ilang profit or klaro ang ilang profitability analysis nga ginansya sila kung dito sila sa Japan mo-enter sa ilang product. So, last is benefit versus risk analysis. So, ang benefit versus risk analysis is ilang sukdon sa company kung mas dako ba ang kanang ilang benefits kaysa sa mga risk. So, risk sa pag-enter sa market. So, halimbawa is gusto sa company mo enter sa market sa Africa. So, dako ang demand pero unstable ang politika o taas ang risk sa smuggling o corruption. So, ilang nakita nga mas peligro kaysa ilang kita. So, mas maayo nga dili na lamang sila mo enter ana nga lugar. So, that's all po guys. Thank you. Humanajud ko.